Breaking news, inamin mismo ng Israeli military na nagsagawa sila ng isang napakalaking airstrike sa capital city ng Syria sa Damascus. Hindi nagdalawang isip na pumasok ang mga jet fighters ng Israel dahil kinakailangan nilang pulbusin ang lugar na ito sa isang rason. Ano kaya ito? Sa kabilang dako, pumasok ang puwersa ng Israel sa Syria at may dala-dala itong mga humanitarian aid at ibibigay ito sa mga Syrian Druze. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating napakaliit na channel na ito. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta ang inyong araw ng Biyernes? Ngayon ay March 14, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa puwersa ng Israel at ng Syria. At dahil ang Israel ay nagsagawa ng isang napakalaking airstrike sa capital city ng Syria na tinatawag na Damascus, ang tanong, bakit ito tinarget ng Israel? Ano ang nangyari? Bago yan, i-fact check muna natin ang balitang ito. Baka naman ito ay gawa-gawa lamang dahil sa marami rin ang mga nanonood sa atin, hindi maiiwasan na may mga nagsasabing paulit-ulit na lang ang balita. Well, dito sa channel na ito mga kaibigan, bawal ang paulit-ulit. Sa channel na ito, mga bago ang ating iniuulat. Unang proof natin ay ang iniulat ng Reuters. Inamin mismo ng Israeli military na nagsagawa sila ng airstrike sa capital city ng Syria na Damascus. Isa pang pruweba natin ay ang ulat ng Associated Press o yung AP. Parehas lamang sila ng sinasabi. Ito ay iilan lamang sa ating mga proof na talagang nagsagawa ng airstrike ang Israel sa Damascus. Ngayon, bakit nagsagawa ng airstrike ang puwersa ng Israel sa capital city ng Syria? Ayon mismo sa kampo ng Israel, wala silang balak sana na umatake sa lugar na ito dahil naiintindihan nila na ang mga Syrian ay bumabangon pa lang mula sa pagkalugmok nito sa nakaraang giyera sa pagitan ng puwersa ni Bashar al-Assad at ng puwersa ni Ahmed al-Sharaa. Pero ayon sa Israel, kinakailangan nila itong gawin dahil hindi lang daw ito banta para sa Syrian people, kundi banta rin daw ito para sa mga Israelita. Winasak ng Israel ang maraming building sa Damascus dahil ang naturang lugar mga kaibigan ay ginagawa palang command center ng mga Palestinian militant group at tinatawag mga kaibigan na Islamic Jihad. At mga kaibigan, hindi lang Israel ang nagkumpirma na ang naturang lugar ay ginagawang command center ng mga Palestinian group at ito ay kinumpirma rin mismo mga kaibigan ng Syrian State News Agency. Maging ang mga sibilyan ay aminado. Kaya lamang mga kaibigan, sa naturang airstrike na isinagawa ng Israel, merong sibilyan na nasaktan. Wala namang napaulat na nasawi, pero ayon sa ulat, merong babae na kritikal ang kanyang kondisyon. Nagkaroon ng matinding sunog sa naturang lugar at nababalot ng mga maiitim na usok dahil sa ginawang airstrike ng Israel. Ayon sa Israel, hindi raw ito ang magiging huli sa kanilang ginawang airstrike sa Damascus. Ayon sa kanila, hanggat merong mga terroristic activity na gagawin ang Islamic Jihad laban sa Israel ay hindi raw sila mananahimik. Hindi lang daw sa Syria, kahit nasa ibang bansa basta't merong mga gagawin na laban sa Israel, hindi raw sila magpapapigil. Napag-alaman kasi ng puwersa ng Israel sa pamamagitan ng kanilang intelligence report na ang mga building na kanilang winasak ay meron ng pinaplano ang mga Islamic Jihad upang atakihin ang Israel. Kaya ayon sa Israel, inunahan na nila ito. At mga kaibigan, hindi rin nagsawalang kibo ang Islamic Jihad. Nagsalita ang spokesperson nito na si Muhammad Al-Haj Musa at mariing itinanggi na meron daw command center sa Damascus laban sa Israel. Kung baga mga kaibigan,
hindi nila inaamin na merong ganitong activities. Nagsalita naman ang Syrian Security Forces pero walang detalye na ibinigay maliban lamang sa kanilang sinabi na ang talagang target daw ng Israel ay mga Palestinian. Ulitin ko mga kaibigan, walang pruweba na ibinigay ang Syrian Security Sources. Basta't sinabi na lang nito na Palestinian daw ang target ng Israel. Sa kabilang dako mga kaibigan, maliban sa isinagawang airstrike ng Israel sa Syria, nagsagawa rin pala ito ng humanitarian aid. At ang kanilang binigyan ng tulong mga kaibigan ay ang mga Syrian Druze. Inamin ito mga kaibigan ng Foreign Minister. At hindi raw ito ang unang pagkakataon na nagpadala sila ng mga humanitarian aid sa Syria. Hindi lang daw sa Druze, kundi nagbigay rin pala sila mismo sa mga Syrian. At ipagpapatuloy raw nila ang kanilang ginagawang humanitarian aid sa Syria. And of course mga kaibigan, hindi raw nila malilimutan ang isang napakaliit na grupo na nasa Syria na tinatawag na Druze. Sumusuporta kasi ang Syrian Druze sa Israel. Maraming pagkakataon mga kaibigan na meron na ring mga kapulisan sa Israel na mga Syrian Druze. At ayon sa Israel, sa kasagsagan ng gera nito laban sa Hamas na nasa Gaza, merong mga Syrian military pero ito ay mga Druze, tumutulong raw ito sa Israel. Malaki rin ang pondo na ibinibigay ng Israeli government upang matustusan ang mga pangangailangan ng mga Syrian military Druze na tumutulong sa Israel at lalong-lalo na mga kaibigan sa mga sibilyan na Syrian Druze. At dagdag pa sa pahayag ng Israel mga kaibigan, habang nagkakaroon ng digmaan ang presidente ng Syria na si Bashar al-Assad at ng bagong presidente nito na si Ahmed al-Sharaa. Hindi lang pala puwersa ni Ahmed al-Sharaa ang kumakalaban kay Bashar al-Assad. Katulong rin pala mga kaibigan ang mga Druze. At inamin din ng Israel mismo na nagsagawa sila ng mga malalaking airstrike sa Syria. Ito raw ay bilang suporta sa bagong pinuno nito na si Ahmed al-Sharaa dahil marami raw silang winasak na mga military bases na kung saan ito ay pag-aari ng puwersa ni Bashar al-Assad. Maging ang mga imbaka ng mga bomba, mga armas ng puwersa ni Bashar al-Assad, sinira raw ito ng airstrike ng Israel. Kaya naman pala walang reklamong natatanggap ang Israel mula sa presidente ng Syria na si Ahmed al-Sharaa. At eto pa mga kaibigan, ayon sa ulat ng The Times of Israel, nagbigay sila ng pagkakataon sa mga 100 senior figures mula sa Syrian Druze na bumisita sa Israel sa may Golan Heights. At ngayon mga kaibigan ay inaasikaso na ang kanilang pagbisita sa Israeli Golan Heights. At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Syria, Israel at ng Hamas, Ukraine at Russia at anumang kaganapan sa buong mundo dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito at nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga subscribers, mga silent viewers, mga bashers at mga members ng channel na ito dahil malaki ang inyong naitutulong upang maipagpatuloy ang ating programa. Namamahagi kasi tayo ng mga gamit gaya ng tsinelas, damit, mga kaldero, pagkain sa mga lugar na kung saan malayo sa mga syudad. At kung sakaling nais nyo na maging member ng channel na ito, maaaring i-click lamang ang join button at isa-shoutout ko kayo sa ating mga uploads. Sa lahat ng aking mga kababayan na narito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga OFWs na nasa iba't ibang panig ng mundo, mag-iingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.